Blessed are those who hear the word of God and observe it. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Blessed Tuesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, and belongingness. The gift of today. Today, we are being reminded about the family. Sa gospel ngayon, allow me to read. The mother of Jesus and his brothers came to him, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." Jesus said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." Napakaganda ng mensahe sa atin. Sa gospel ngayon, it's about the family. Alam niyo naman na ang advocacy namin mag-asawa ay about marriage and family. Kaya nga naman, napapanahon ang ebanghelyo sa araw ng Martes. Alam niyo, ang reflection kanina ni Father is na bago na ngayon ang description ng pamilya. Hindi na lang basta mother and father at saka children. Yung pamilya ngayon is composed of persons having or enduring the significant emotional ties among them. Pero ang gusto ko ngang idagdag doon is madalas nga hindi na lang persons ang nagko-comprise ng family, kasi ang nasa stroller na nga mga aso, mga pusa, pati pets kino-consider na sa family. Pero ang sinasabi dito is yung mga, dahil sa mga napakaraming mga parents ang OFW, so kanino naiiwan ng mga bata? Naiiwan ng mga bata sa mga lola, lolo't lola, or sa mga yaya, na mas madalas sa hindi ay mas close pa ang mga batang lumalaki doon sa nag-aalaga sa kanila. Kaya nga naman nabago na ang description na family. Kung sino na yung merong significant emotional ties, iyon ang parang bumubuo ng pamilya. Kaya nga nakakagulat, lalo na kapag naging legal na yung same-sex marriage, yung lalaki at lalaki, tapos nagpalaki sila ng anak. Pero hindi naman natin pwedeng questionin yun. For as long as they are happy together, they will be considered as family. Ano pa bang sinasabi sa ebanghelyo natin? Na ang importante ay sila ay nakikinig sa salita ng Diyos at sinasabuhay nila kung ano ang sabi ng Diyos. Yan ang malaking challenge sa ating mga pamilya. Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Na tayo ay magmahalan, magpatawad, tayo ay tanggapin natin ang kahinaan ng mga mahal natin sa buhay, at lalo nating palakasin yung kalakasan nila. Let us magnify their strengths, para nang sa gayon ay mabuhay ng masaya ang mga pamilya. Palagi kong panalangin is yung healing ng families, yung mga masasakit na damdamin, yung mga masasakit na salitang nasabi sa miyembro ng pamilya. Healing of relationships. Nasaktan, maaaring nasaktan mo siya, nasaktan ka niya. Pero hindi ibig sabihin nun, dahil nasaktan ka, hindi na kayo pamilya. Kaya nga naman, yan ang lagi kong prayer petition sa Panginoon Diyos for the families to stick together, to accept each other, and to be loving and more loving and caring for each other. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoong Diyos, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest.
in us. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Tuesday once again. God bless us all.